Ang buntag, Happy Father's Day po sa inyo, Senator Coco Pimentel. Good morning, sir. Hello po. Good morning. Ako ba'y naririnig niyo? Ayun. Ayan. Okay. Magandang umaga. Apo. Apo. Happy Father's Day Happy po, Father's Senator. Ay, oo nga. Salamat sa ating lahat ng mga papa na. Daddy. Opo. May tanong lang po si Angela. Siya pong aking kasama dito. Si Yes, Angela hello, Castro. Angela. Yes, good Ay, morning. hello po, Senator. Magandang umaga. Hingin ko lang din po muna yung reaksyon nyo dito sa sinabi po ng itong so-called young guns ng Kongreso na kayo daw po ay, kumbaga, dinadivert nyo lamang daw po yung issue instead na mag-focus daw dun po sa usapin ng magastos na building sa Senado. Pati daw po yung kanilang budget ay napapakialaman. And I quote po itong si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na sinabi po niya, "There is no need to be onion-skinned about the criticisms aimed at the Senate's spending as public officials." Your reaction on that, sir? I think ang prinsipyo yata nila na sinabi kasi nila na wala dapat masayang sa pera ng taong bayan. Kahit anong ahensya ng gobyerno. O dapat daw transparent. Yan ang sinabi. I think si Congressman Gutierrez mismo nagsabi nun eh. Di tama. Tama. Di kailangan natin ng transparency sa Senate Building Project. Kailangan din natin transparency doon sa dinagdag na 12 billion pesos, 12 billion pesos sa budget ng House of Representatives na dinagdag nila noong BICAM para yan sa taong 2024. Tapos since mga young guns ito, young members of the House of Representatives, may mga idealism pa yung mga yan, kaya sabi ko, i-check din ninyo yan. Kasi tapos, para lang sa information din nila, dalawang sunod-sunod na taon na yung nagdagdag ang House ng 12 billion pesos sa budget nila. So, noong 2023, meron din silang dinagdag na additional 12 billion pesos. Sa 2024, another 12 billion pesos. Isuma total natin yun. 24 billion pesos na yun. Lampas pa yun sa Senate building na budget eh. Kaya nga, yung prinsipyo na sinasabi nila, there must be transparency in all government spending. Kaya ang advice ko sa kanila, kami sa Senado, titignan namin yung Senate building, kayo sa House, tignan nyo rin yung budget niyo na napakalaki din yung mga dinadagdag. O yun. Senator, puntahan ko din po itong issue nga po ng Senate building na sinasabi nga daw po na medyo tumaas nga itong presyo nito. Sinasabi daw po, one of the reasons ng paglobo po ng presyo ng construction ay dahil nga daw po dito sa pagtaas ng land valuation. But siguro po, just to be clear and pardon my ignorance on this, pero hindi po ba nabili na po yung lupa bago pa po yung construction regarding that, Senator? Opo. Ang ginagamit nating base figure sa Senate building is i-round off ko na lang 9 billion pesos. 9 billion. Construction yun. Ang assumption doon na nabili na yung lupa. And actually, nabili na in the sense na meron ng meeting of the minds, meron ng kontrata, pero hinuhulog-hulugan yan every year. So hindi kasali sa 23 billion projected cost yung land cost kasi separate po na obligasyon yun eh. Are you also go ahead po. So kung kita natin yung base figure is 9 billion, kung 23 billion na yung nababanggit ni Senate President Chis Cotero, malaking diferensya yun. So, kailangan ngang examinin. Pero parang may mali din dun eh. Kasi 23, kaya nga kailangan, sabi ko, tama itong ginawa ni Santo Chis. Stop muna kami, tignan namin ang dokumento, pag-usapan. Kasi dun sa 23 billion na nababanggit, yung 10 billion dun, ano pa lang yun, project, imagination pa yun na kakailanganin. So, i-minus pa natin yun. So, kung tutusin, ang pinag-uusapan ngayon, 23 minus 10, 13 billion. So, yung 9 billion na cost, the original estimate namin, or ng DPWH nung umpisa,
ngayon ay matatapos sa 13 billion. So tumaas din. Tumaas din po. Kaya kailangan malaman natin ang mga dahilan bakit tumaas. On the other hand po, nakausap niyo na po ba personally or may balak po kayong kausapan si Senator Alan Peter Cayetano dito? Kasi I think he is also looking at baka daw, just in case, baka pwedeng palitan yung contractor nito. And is that even possible at this point in time? Na procedure 'yan. Merong mga procedure, may established procedure na 'yan. Alam na dapat ang DPWH 'yan when kunyari may mga slippage, may mga masyadong hindi naman kaya mag-comply din pala, nag-bidding, nanalo tapos hindi pala kaya mag-comply sa project. Mga established reasons na 'yan to change the contractor. So at any rate, sinangayunan ko naman yung pause, yung sabi ni Senate President Chis Escudero na mag-pause kami. Sabi ko, tama yun. Pero tapos i-explain sa amin mga senador kasi hindi naman kaya lahat kami na 24 mag-examine ng lahat ng dokumento eh. Ang pinaka-knowledgeable ngayon tungkol dyan would be Senators Alan Peter Cayetano sa Nancy Binay and former Senator Lacson. Yan. Pwede kung maka-arrange si Senator Chis ng isang meeting of all senators para explain sa amin itong mga most familiar with the project. Ano mga detalye tungkol dito? Opo. Senator, sorry kasi tatanong ko lang itong reaksyon ng iba dito nga sa problemang ito ngayon ng Senate building kasi nga naman although klaro DPWH ang implementing agency nito di hubat nung panahon na nag-imbestiga ang Senado sa sinasabing overpriced na parking building diyan sa Makati, itong contractor na ito ang pinapapanagot. Nataon naman na ito rin yung contractor ng Senate building. Ano ba ang take niyo dito kung meron man? Oo nga, hindi nga maganda. Hindi maganda tignan na ganun nga ang nangyari. Pero the bidding was conducted by the DPWH and then qualified ata itong contractor na ito eh. Mm-hmm. So, then ewan ko yung pinaka-highest license talaga. So, wala naman nag-question din ng legality or procedure ng bidding. So, we assume regularity. Pero, tama, hindi nga maganda. Hindi maganda, parang something is out of tune somewhere eh. Ang ano ho dito, Ben, ang ano din po dito, yung sinasabi yung out of tune, kasi the fact na gumugol na napakahabang panahon noon ang Senado sa investigasyon na ito, and yung Hillmark, wala palang ginawa din po na anuman pong pagpursue ng anuman pong mga kaso o demanda o pagpa-blacklist sa DPWH bilang kontratista. Kaya sila ang nag-qualify, sila nanalo ng bidding. Oh, kaya nga ganun nga. Diba? Most likely ganun nga ang nangyari. Pero ganito kasi to be fair din naman siguro dun sa mga nag-conduct ng bidding. Kunyari one bidding in the past ay medyo questionable. It doesn't mean na all biddings na sa future involving the same parties are all questionable. So in fairness to them, pero medyo hindi nga maganda kasi nga ang nanalo to construct the building of the institution na nag-imbestiga sa kanila ay sila. So, pero naging realidad na yan, Ted. Ganyan na nga ang nangyari. And I think 70 to 80% complete na yung structure eh. Anyway, ito na nga po ngayon, Ito na pangyayaring ito. Paano po dapat unawain ito, Senator, bilang minority leader ha? Paano ho dapat namin tanggapin to at unawain ng mga mamamayan na yung iba nga po, kasi hindi alam ang punot dulo ho kung ba't ito lumalaki. Ngayon daw po may mga revisions daw po sa design, kaya lalong nagmamahal. Nasa gitna po ng hindi haka-haka na paghihirap ng maraming Pilipino, ganito kalaki ang gagastusin ng bayan para po sa building ng isa lamang pong sangay ng lehislatura. Oo, okay. Pero magiging asset naman ng Estado yun eh. Yung building magiging asset ng Estado. Ang tanong lang yung bakit dami daw variation orders,
bakit lumobo? Let's assume na lang na 9 to 13%, that's almost 50% din ang paglobo. Mm-mm. So, ang pinaka nag-aral dito sa issue na to, pati siguro mga kontrata, pati mga order ng materials, na nakita ng mga mata nila, would be Senators Alan Peter Cayetano, Nancy Binay, and former Senator Lacson. So, siguro a briefing ng mga senador would be much appreciated kung tawagin ni SP Cheese yan. Opo. Sige nga po. So, ang ating huna lamang nga dito ay, kumbaga, yung pong additional na mga gastos kasi may mga reports na naman ngayon na yung klase ng tiles na gagamitin dito, primera klase. Alam niyo ho yun? Kasi ngayon, siguro yung iba susunggab dito sa isyong ito at pupulaan po kayo. Paano ho natin kaya madidepensahan yung ganun pong usapin na mga mamahaling muebles ang gagamitin dito? Well, una sa lahat, i-double check muna kung tama ba yung allegation na ganyan. Okay? And then, pwede naman tayo mag-suggest na hindi naman kailangan na yung top of the line na luxurious na mga branded na mga tiles ang gamitin. Opo. Pero gamitin sana durable tiles yung tatagal kasi tatanggap ng mga bisita yan eh. Kaya nga nagpagawa rin ng Senado ng sariling building because binibisita rin tayo ng mga fellow parliamentarians from other countries. Yun. So gusto natin may mapakita rin tayong legislative building natin na maganda-ganda. Hindi lang kasi naka-rent lang kami ng rooms sa GSIS building. So kuha rin tayo ng materialis na natatagal. Natatagal naman at saka ang assumption natin makikita rin ito ng mga bisita natin galing sa labas ng bansa na mga may mga posisyon, may mga high government officials din ng ibang bansa. Opo, at saka po yung workmanship dito, no? Kasi kahit na gumamit ka ng mamahaling tiles, kung puro kapak naman na pagkatapos. Correct. Di ba? Yung uri ng quality ng paggawa, ano po? Kaya nga merong project manager and that is the DPWH. I hope nag-assign sila ng isang experience talaga. At saka may konting strictness. Dapat may stricto din. Opo. Quality control, kumbaga ano po. Quality control, correct. Quality control. Okay. Opo. Sige po. So kami po yung magmamasid dito. So sir, I'd like to take this opportunity to ask you some important national issues. RTL amendment, ngayon po may mga hearing na dito po sa mga panimula para kasi kasama daw ito sa mga priority bills ngayon sa opening ng Congress, yung amyenda sa rice tarification law. Ano pong take nyo dito? Napag-usapan nga, inaral nga namin ng staff ko yan kahapon. Yung tariff collections kasi, pagka i-allow natin na mag-lapse yung current law, ay yung mga beneficiaryo nun hindi na mabibigyan. So, yun lang ang tanong natin. Ako kailangan ko is an audit report eh. Ano na nangyari sa lifetime nitong RTLA, yung collection ng tariff na binabalik supposed to be sa mga farmers. Ano na? Kumusta na? Machines, seeds, etc. Tapos titignan natin yung productivity levels din nila. Nakatulong ba? Kasi yun naman yung purpose eh. Hindi naman yung binibigyan lang ng traktor o ng makina just para lang mabigyan ng traktor o makina eh. Ang binibigyan yung para yung yield niya na per hectare yield niya ay mag-increase. So, kailangan natin makita kung nag-work ba yung idea, yung experiment behind the RTLA. Yun lang. Pagka nag-work siya, bigyan natin ng additional chance. Additional chance po para magpatuloy itong Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yes, kung nag-work siya. Kaya we really need to ask questions kung nag-work pa siya. Opo. So, hihingi kayo ng audit rin dito po sa kung saan ginasta ang RCEP magmula po noong ito'y maisabatas noong panahon ni Pangulong Duterte. Correct.
kung saan ginesta, pero alam ko kasi ang reason bakit nga gumagasta, bakit binibigyan ng machine, na makina, traktor, bakit binibigyan ng mga high quality seeds, para bakit binibigyan ng training, agricultural extension services, para ma-increase ni farmer ang kanyang per hectare yield. So, yun ang final titignan ko, kumusta ang history ng ating per hectare yield sa rice. So, yun yung best proof kung nag-work ang programa o hindi. Opo. Kasi nga sa panukala po yata ng Kamara, gusto pa nga itong dagdagan yung alokasyon na ito sa bawat taon from 10 billion, gusto pong gawing 15 billion, Senator. Kaya nga, tignan nga natin because opo. mayroon akong reports na na-encounter noon kung ayaw ko maalala mo rin to, Manong Ted. Di ba parang dati sa may isang warehouse na nandun lang lahat ng mga traktor o makina na binili. So nabili nga yung makina, na-liquidate mo nga yung funds. Ang tanong, nagamit ba yung mga binili mo? So hindi rin nakatulong sa farmer yun. So yung buong sistema, programa, kailangan natin i-audit. But this is not only money audit o financial audit. At gusto ko makita na yung binili bang makina, talaga bang yun ang tunay na pangangailangan ng farmer at nakatulong ba sa farmer yun sa pag-increase ng kanyang yield? Opo. Ng kanyang harvest o production. Opo. So, kailan po ito na inyo pong didinggin kaya, Senator? Ito hong inyong binabanggit na napaka-importanteng bagay bago kayo magkaroon ng desisyon kung sa amyenda po ng RTL. Well, nasa committee level pa ngayon. I do not know kung na-clinose ni Chairperson Villar kahapon. I believe nag-hearing siya kahapon. Kung may second hearing, pwede ko nang i-raise dun sa second hearing. At definitely sa plenary, i-raise natin yan. Tatanungin natin lahat yan. Opo. As an input lang po, Senador, doon sa aming ginawang dokumentaryo, no, dito nga sa Rice Tariffication Law, ang problema po diyan sa binabanggit yung makinarya is supplier-driven. Para bagang sila bibili ng mga makina and then ipamimigay sa farmer, yung farmer sasabihin, hindi ko kailangan yan. Hindi, libre naman eh. Diba? Correct, And eventually, doon sa aming ginawang dokumentaryo, kinakalawang na lang, hindi ginagamit. Correct. Kaya yan nga sinabi ko. Tama, na-liquidate nyo nga yung 10 billion at nakabili kayo ng mga makinarya. Pero ang tanong, yun ba yung kinailangan ng ating mga magsasaka at ginamit pa? Hindi lang yun, may pangatlo pang tanong, at nakatulong ba sa pag-improve ng production? Kasi pwede yun, pwedeng ginamit nga, pero ano lang pala, pwede naman palang parehas lang din yung production kahit wala yung makinarya. Iba din yun. Opo. Yung pong pagbabalik ng mga poder sa NFA, ano pong take nyo dun? Yan ang masalimuot kasi nga balik na naman tayo sa problem before. Yung function kasi ng NFA ngayon, very defined na mag-maintain ka lang ng buffer stock natin sa certain number of days just in case may emergency. So, kasi noong time na binigyan mo yan siya ng trading powers, masyado magulo. Masyado maraming aligasyon ng katiwalian. Tapos masyadong malaking utang ang iniwan. So definitely hindi siya nakadepende, yung sistema hindi nakadepende sa taong na-appoint. There must be something wrong with the entire system before na binigay sa NFA. So ngayon, in-streamline na lang natin, very specific ang function niya. Pero there is still something wrong. Ang binubuhos natin na pera sa NFA, mga 9 to 12 billion a year din. For that very simple function to maintain buffer stock. So pati mabuti na rin ito at nababalik na refocus tayo sa NFA. Balikan din natin yung ano ba ang karapat-dapat na function ng NFA at kahit na itong simplified function niya, maayos ba ang kanyang performance under its simplified function? Opo. So ano ho kaya ito na kung ito certified as urgent, no, ng presidente, tingin ho ba ninyo, ito ba ay mabilis na makakalusot itong amyenda sa RTL na ito and giving back the powers of NFA para po sa importasyon, etc.?
yung giving back the powers to NFA, doon tayo medyo magtatagal. Kasi magde-debate tayo ng mabuti, kami ng mabuti doon, babalikan namin ang history ng historical performance ng NFA. Oh. Okay. Doon tayo magtatagal. Tapos nung pagdating doon sa RC Fund, we need also time na ipagdebate yan. Yung sinabi ko ang audit, Opo. not Opo. only a financial audit, but a performance audit of the entire fund and then yung purpose ng fund. Opo. Opo. Anyway, nabigyan na rin ng mga 5 to 6 years na buhay yan eh. Opo. So dapat kung meron mang positive result yan, dapat naramdaman na at least, hindi ba? Opo. Hindi pwedeng sabihin na hindi, it's too early, masyado maaga para malaman natin kung may epekto o wala. Medyo 5 to 6 years na rin po yan. Dapat Opo. meron na po, maramdaman na po yung positive effect niyan kung talagang meron. Opo. And lastly po, Senator, di ho ba alam nyo, no, nag-anunsyo na po ang NEDA and pati ho ang ilang mga mambabatas dito sa lower house na approve na yung pong pagpapababa sa taripa, no, sa importasyon ng bigas. Ngayon, itong mga traders, itong importers, may isinalimbo. Kasi daw hinihintay nila yung order na iyan. They do not import yet now. So meron itong effect sa ating pong volume, no, ng imported rice kasi naghihintay sila na lumabas yung order sa pabababa ng taripa sa 15%. Ano ho ba ang take niyo ho dito sa isyong ito at ano ho ang tingin niyo dito po ngayon sa wala pa palang inalabas na executive order o namang kautusan para dito? Well, execution na yan ng executive branch. So kung kasi in-announce din nila na in-announce nila na from 35 to 15 para ang purpose naman nila immediate bababa ang presyo kasi nga parang wini-wave ng gobyerno yung 20% na nung 35% na taripa wini-wave na nila, gagawin nila 15. So dapat bumaba ang immediate bababa. So kung yan ang purpose nga ng executive branch, i-make sa na nila to, sa execution na nila ito, ayusin nila, streamline na nila yung processes nila. Para gusto yata nila maramdaman ng taong bayan na a few pesos matanggalan yung price per kilo eh. So itong strategy na ito mag-work yan para mabawasan ng konting pesos per kilo. Yun. Pero hindi to mag-work sa production ng ating farmers. So doon tayo nakafocus dapat sa long term or sa medium term. Plus immediate term na. So, kailangan na kasi kailangan mag-improve talaga yung production natin, Ted. Kasi pag hindi talaga mag-improve ang production, it's always importation. Pero kayo po, sir, sa inyo pong kaalaman ba, effective ba yan, yung style na yan? Kasi ginawa din yan sa baboy at saka sa manok. Ang purpose ata dito for this particular case para mabawasan yung para mabawasan yung retail price. Kasi pagdating sa quantity, kahit 35% yan, mag-i-import talaga kasi kulang. Kakainin kulang. So I think gusto yata makascore din ng quick points ang administration and that's the easiest way nga to para maramdaman ng taong bayan na bumaba ang presyo sa retail. Wini-wave kasi yung 35% na yun papunta sa gobyerno yun di ba? Kinokolekta ng gobyerno. Sabi ng gobyerno, hindi 15% na lang. So parang wini-wave na nila yung 20%. Wala nang hindi na ilalabas hindi na babayaran ng imported yon at dapat hindi na rin ipasa sa consumer yon. Yun yung theory doon sa pagkakaintindi ko. So ang purpose talaga nito is para maramdaman sa merkado, sa palengke na bumaba ng konting pesos ang price per kilo. Okay, sige po. Last, sir, Pogo. Total ban, kayo ba isang ayon doon o hindi? Dapat i-ban na yan. Total ban na yan kasi ang laki na ng problema natin. Grabe na. Ulitin ko foreign relations, maling policy na yan, Pogo na yan. Labor policy, mali din yung Pogo na yan. Kahit legal, kahit yung legal, Pogo. Yun point. Ngayon, riniraise na ng karamihan ang national security. Ako nga, hindi ko na kailangan hintayin na maging national security threat Wrong policy na talaga. And then pagdating sa tax-wise,
dati ang pangako 40 billion ang matatax, sa reality pala 2 to 5 billion lamang ang nakolekta sa mga pogo kada taon. So tapos yung legal pogo nagagamit na cover story ng mga gustong gumawa ng illegal. So very clear na yan nalaro yung sistema eh. So goodbye na lang tayo diyan. Kahit yung legal pogo, we say goodbye to pogo 100%. Opo, klaro po yun. Salamat po at dagang salamat kanimo sir sa inyong binigay na panahon sa amin dito po sa ating programa. Thank you po. Salamat din po, anytime po. Opo, thank you. Si Senador Coco Pimentel, ang Minority Leader. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.